Kahit huli na para itank ng Golden State Warriors ang kanilang season, hindi ito halata sa kanilang hindi magandang performance noong Miyerkules ng gabi. Bagamat malapit na nilang makuha ang pwesto sa Western Conference Play-in Tournament matapos ang 109-106 panalo laban sa Brooklyn Nets sa Chase Center, tila ginaya pa rin ng Warriors ang ilang estilo ng mga koponang sadyang nagpapatalo. Gayunpaman, iginiit ni Draymond Green na hindi iyon ang kanilang mentalidad at hindi sila sumusuko kahit may mga nakakadismayang sandali. Hindi ka pwedeng maging taong sumusuko kapag nahihirapan na, sabi ni Green. Naranasan ko na ang maraming magagandang taon dito, naging bahagi ng magagandang koponan, championships at iba pa. Kapag nangyayari ang mga iyon, gusto mong yakapin at i-enjoy. Pero kapag hindi maganda ang takbo, hindi ka pwedeng basta bumitaw o sumuko. Hindi naman mukhang sumusuko ang Warriors, ngunit hindi rin maganda ang kanilang laro kaya nahihirapan sila kahit laban sa mga koponang hindi naman seryosong lumalaban para sa standings. Hindi sila sadyang nagmi-miss o nagbe-bench ng mga key players tulad ng ibang koponan, ngunit tila sila mismo ang tumutulong sa kalaban sa pamamagitan ng kanilang mga pagkakamali. Matapos magtala ng 71 turnovers sa huling 3 laro ng 6 na larong road trip, ipinagpatuloy ng Warriors ang trend na ito sa pamamagitan ng 26 turnovers laban sa isa sa pinakamahinang depensa sa liga. Ayon kay Green, mental din ang problema ng koponan. Hindi kami dapat magmadali. Nagsimula kami na minamadali ang laro, kulang sa spacing at hindi nakakapunta sa tamang pwesto. Nagdulot ito ng domino effect, sunod-sunod na turnovers. Pagkatapos noon, nagiging mental na ang laro. Nagdadalawang isip ka na sa pagpasa at kapag ginawa mo, huli na, paliwanag niya. Dagdag pa niya, kailangang makawala ang mga manlalaro sa kanilang iniisip at maglaro lang. Kung sinasabi ng laro na ipasa ang bola, ipasa mo. Kung sinasabi na tumira, tumira ka. Malaking bahagi nito ay nasa isip lang. Ang 2025-26 na season ay hindi man lang naging malapit sa inaasahan para sa Golden State Warriors. Matapos magbigay ng pag-asa sa prangkisa ang 2025 NBA Playoffs na kung magiging malusog ang lahat pagdating ng playoffs ay kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahuhusay, lalo pang lumala ang problema ng Warriors sa injuries ngayong season. Napunit ang ACL ni Jimmy Butler kaya napilitang magpagaling ang katuwang ni Stephen Curry na lubhang nagpababa sa tsansa ng Warriors na magkampiyon. Nakipag-trade sila para kay Kristaps Porzingis na madalas namang nawawala dahil sa karamdaman. Si Moses Moody ay nagtamo ng isang malubha at nakakatakot tingnang injury sa tuhod na siguradong magpapatigil sa kanya ng matagal. At ngayon, kahit si Curry mismo ay may patuloy na problema sa tuhod na nagdulot ng napakalaking kawalang katiyakan sa koponan. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, hindi pa tapos hanggat hindi pa tapos. Nasa larawan pa rin ng postseason ang Warriors at hanggat hindi sila natatanggal, may tsansa pa rin silang kahit papaano ay pahirapan ng alinman sa San Antonio Spurs o Oklahoma City Thunder sa unang round ng 2026 NBA Playoffs. Sa kabila nito, ito ang dream seeding at mga matchup na nais ng Warriors papunta sa 2026 NBA Playoffs. Dream scenario ng Warriors, makuha ang ika-8 seed at maibalik si Stephen Curry na malusog. Sa oras ng pagsusulat, may record ang Warriors na 34-38 dahil sa kanilang mahirap na buwan ng Marso. 3-9 sila sa buwang ito na nagdulot ng pagbagsak nila sa standings ng Western Conference. Naging napakahirap ang buhay nila nang wala si Curry dahil kulang sila sa lakas at star power upang makasabay sa matitinding koponan nang wala ang kanilang pinakamahusay na manlalaro na nagpapagaan ng laro para sa buong roster. Hindi layunin ng artikulong ito na talakayin ang kakulangan ng roster. Ngunit sa madaling sabi, puno ang Warriors ng role players at supporting players na hindi kayang pataasin ng malaki ang kanilang produksyon kapag wala ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, kaya nagiging pabago-bago ang kanilang performance sa bawat laro. At ang pagbabalik ni Curry ay hindi pa agad mangyayari kahit sinasabi ng Warriors na nasa tamang schedule ang kanyang paggaling. Hindi siya nakasali sa 5 scrimmages nung weekend kahit inaasahan ng koponan na mangyayari iyon. Posibleng mas seryoso ang injury sa tuhod kaysa sa ipinapahiwatig ng Dubs. Bagaman hindi ito nakakagulat dahil 38 taong gulang na si Curry.
Ngunit hanggat hindi pa tuluyang inaalis si Stephen Curry para sa natitirang bahagi ng season, may pag-asa ang Golden State Warriors na maging kompetitibo sa larawan ng play-in tournament. Kung sakaling tuluyang hindi makalaro si Curry sa isang play-in tournament game, masasabi na hindi papabor sa Warriors ang laban kontra sa iba pang malamang na play-in teams tulad ng Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, at Portland Trail Blazers. Gayunpaman, kung makakabalik si Curry, malaki ang magiging pagbabago pabor sa Warriors. Si Curry ay isang manlalaro na mahusay sa malalaking laban at dumaan na sa halos lahat ng posibleng hamon sa kanyang karera sa NBA, kaya hindi siya basta matitinag ng isang play-in game. Magkakaroon man ng pag-aalala sa kanyang forma pagbalik mula sa injury, napatunayan na niyang kaya niyang maglaro ng mahusay agad matapos ang mahabang pahinga. Muli niyang mapapagana ang opensa ng Warriors. Kung wala siya na gumagalaw sa court upang lumikha ng espasyo, nagiging mabagal at hindi epektibo ang opensa ng Dubs at masyadong umaasa sa mahihirap na tira. Kapag bumalik si Curry, mababawasan ang responsibilidad ng kanyang mga kakampi at makakabalik sila sa mas komportabling supporting roles na magbabalik ng balanse sa koponan. Kung makakabalik si Curry sa loob ng susunod na 1 o 2 linggo, mas makabubuti ito para sa Warriors. Mas lalaki ang tsansa nilang maiwasan ang kinatatakutang 9 at 10 play-in tournament game. Hindi maganda ang kasaysayan ng Dubs sa play-in, kaya mahalaga na magkaroon sila ng 2 pagkakataon para makapasok sa playoffs, imbes na 1 lamang. 2 laro na lamang ang hinahabol nila sa Clippers para sa ika-8 pwesto sa conference at kaya pa nilang mabawi ito sa natitirang 10 laro ng season. Ang laban kontra Suns ay kayang-kaya nilang mapanalunan sa kasalukuyan, tinamaan din ng injury ang Suns kung saan sina Dillon Brooks at Mark Williams ay kasalukuyang nagpapagaling. Naglalaro rin ang Suns ng mas mababa sa 500 ngayong buwan ng Marso, kaya kayang makipagsabayan ng Warriors lalo na kung makakabalik si Curry. Malinaw ang plano para makapasok sa playoffs sa dream scenario na ito. Kailangan nilang makuha ang ika-8 seed, posibleng mangyari lalo na sa natitirang 4 na laro laban sa Brooklyn Nets, Washington Wizards at Sacramento Kings. Pati na ang mahalagang laban kontra Clippers, talunin ang Suns at makipagsabayan sa batang San Antonio Spurs sa unang round ng 2026 NBA playoffs. Sa ngayon, magiging malaking underdog ang Warriors sa serye laban sa Spurs. Ngunit kasalukuyang nangunguna ang Golden State sa season series laban sa San Antonio 2-1. Ang kaibahan lamang, nakuha nila ang 2 panalong iyon bago ang season-ending injury ni Jimmy Butler. Gayunpaman, ipinapakita nito na kaya nilang sumabay sa Spurs sa ilang aspeto. Ang posibleng serye laban sa Spurs ay parang isang sandali ng pagpapasa ng trono. Kung matatandaan, isang batang Warriors team na pinangunahan ng mas batang si Curry ang humarap sa Spurs sa 2013 NBA playoffs at nagbigay ng matinding laban sa loob ng 6 na laro kahit sila ay natalo sa unang round. Ngayon naman, turno ng batang Spurs na harapin ang mas veteranong koponan na papalapit na sa dulo ng kanilang pagiging contender na maaaring magsilbing angkop na pagtatapos sa dinastiya ng Warriors.